For they are new every morning. They are new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. O tunay na kami ng pag-ibig mo'y dati sa iba. At ang katapatan mo, Panginoon, ay magpakawalang lugar. Hallelujah. Kaya dahil lahat, Panginoon, ang katapatan mo yung pakailangan, O Diyos. Ang katapatan mo, Panginoon, ay hindi nagbabago. Babago at ng mundo.
Salamat, Panginoon, sa dakilang plano mo sa buhay namin. Salamat sa dakilang plano mo, Panginoon, sa iglesia nito, O Diyos. Hallelujah. Pang-aawakan po namin, Lord. Natapos man at ating taon na ito, alam mo namin, O Diyos, hindi pa ito ang wakas. Ito pa lang, Panginoon, magsisimula ang mga gawain. Greater things is yet to come. Greater things is yet to come. There will be a beautiful valley of eternity. There will be a beautiful valley. At sa revival na yung Panginoon, kayo isusunod at sasalan. Hallelujah. Oh, napakabuti mo Diyos sa atin. Napakabuti mo Panginoon sa ating buhay, Panginoon. Hallelujah. May mga lingkod na nangyari sa iglesia, Panginoon. Hindi magpapabago, Panginoon. Hindi ito magpapabago, Panginoon, sa pagkilos mo sa iglesia ito. O hallelujah, panghahawakan namin ang iyong mga salita, ang iyong mga pangako, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, Panginoon. At ikaw, Panginoon, patuloy na gagawa at gagawa sa ating mga buhay. Hallelujah. Lord, let's worship the Lord. Sa ating mga pusos, mahal mo po. Ating pagsamba sa ating mga Diyos. Katapanan ko, O Diyos, ay nangyayari. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang hanggan. Sa aming puso, sa aming buhay, pagpuri pagsambay, iaalay. Bukas mo, ngayon, magpapagay na, malating ka. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang hanggan. Sa aming puso, sa aming buhay, papuri pagsambay, iaalay. Bukas to ngayon, magpakailanman, luwalhati ka. Panginoon, Panginoon,
Lord, sa pagkakasama sa amin, Lord, special, Lord, kahulugan sa aming buhay, O God. Hindi tayo kontento na namin kabayaran, Lord God. Ngayon pa lang kami na nagpapasalamat kami na bumiwato mo ang aming mga pusong kasalanan, Lord God. Dahil napakabuti mo, Panginoon. Walang sisinda ang iyong kabuti na sa salita. Salamat, Panginoon. Hallelujah. We praise you, Lord God. Lord, we thank you, Lord. You're worthy to be praised, Lord God. You are worthy. You are worthy. And you are worthy. Sabi ko na sa bawat isa, mag-ibig na sila makasama sa bawat Happy anniversary. Tingnan tayo. Nakasipin pa Tapos, pagdating nila na,
Hinihingi po ng Panginoon sa mga sandaling ito. Amen. So, palakpakan pa natin ang Panginoon. Alam ko, marami kong susunod. Amen, praise God. Sabi nga ni Sister Sylvia, sino ang hindi po ng Panginoon? Lahat tayo po ay hindi po ng Diyos. Una-unahan lang tayo dito sa gitna. Ako po nagpapasalamat sa Diyos sa 30th anniversary ng Church in Taguig. Lim Taguig. Tunay nga po na napakabuti ng Diyos. Sa negatibo man o positibo natin tingnan, sobrang napakabuti ng Panginoon. Sa lahat po na naranasan namin sa buhay, tunay nga po na ang Diyos lamang ang may taas. Kung wala ang Panginoon, wala tayo dito. Salamat po sa Panginoon. Kayo po mga kapatid, ini-encourage ko po na magpatuto kayo sa kabutihan ng Panginoon. Salamat po sa Panginoon na narito kami, nakasama ko kasi talagang hindi po dapat ako kasama kasi yung aking apo nag-decide na ako na maiwan. Pero hindi po niloob ng Diyos. Talagang inulit ako ni Pastor na hindi po pwedeng hindi ka sumama dahil mo yung ako mo. Purihin po ang Panginoon at doon po nakita ko kung paano kumilos ang Diyos. Kasi po sa kagustuhan ng tao kung susundin mo, talagang ayaw mo talagang sumama. Kasi siyempre may ako ka, marami kang intindihin. Pero wala pong imposible sa Diyos. Sabi ko ni Pastor, dahil mo, may stroller naman, marami kang mga anak mag-aalaga yung doon. Kaya salamat po sa Panginoon, tunay po na napakabuti ng Diyos. Inabot po ng 30th anniversary ng King Taguig. Up and down, ito pa rin tuloy pa rin ang Panginoon. Salamat po sa Diyos. Sa Diyos po ang papuri. Amen. Sino pa po ang humingi ng Panginoon? Napagdagal sa Lord. At palapag pa natin ang Panginoon sa buhay natin. Ano po sa Panginoon at sa kasigaran po lahat. Ako po sa inyo. Nagpapasalamat po ako na ako po yung Pastor para join po sa ating anniversary po. Ipapatuloy lang po yung aking asawa. Kasi po, nung mga nakakaraan po, nagkaroon po siya ng sakit. Pneumonia po siya. Ngayon, sabi ko, halika na din, punta na tayo sa ospital. Dahil para magabot ka na. Sabi niya, wala tayong pera. Sabi ko sa kanya, ang pera ay nahahanap natin. Pero ang buhay, isa lang po yan. Sabi ko, manalig na tayo sa Diyos na sana pagaling ka. Ngayon, nagdadalawang isip pa rin po siya na pumunta po kami sa ospital. Pero ano na po siya, no? Hirap na po siya noon na. Sa ambulance pa lang po siya, naka-oxygen na po siya. Sabi ko, ano lang tayo, kapit lang tayo para tayo para ikay pag-abulin. Pagdating po sa ospital, talagang oxygen na po siya talaga kasi hirap na po siya. Ngayon sabi ko, pray lang tayo para ikay gumaling na. Sa awa naman po ng Panginoon, bali po, almost 2 weeks po kami sa ospital sa City po. Bali po, ang laki na po ng pay namin, almost 100,000 na po. Sabi ko, saan kaya namin kukunin itong pera na ito? Sample sa kanya natin makukuha itong pera. Sabi ko, sa tulong naman po ng Panginoon, na bayaran naman po namin ang Panginoon. Sabi ko, parang posibilidad na makakuha tayo po para sabi ko, sana merong mga tumulong naman na mga tao. Sana katuloy yung mga puso niyo kasama po na kailangan. Ang technicals naman po na nakalabas naman po kami. Ngayon, yung mga nakakaraan po, hindi po siya nakakain ng kasi nagkakain po siya. Healing po siya. Ngayon po, total healing na po. Amen. Wala pong ito sila sa Panginoon. Amen. Yung water. Kaya napatuloy lang tayo. At iwasan natin yung mga vices na hindi maganda. Amen.
alam niyo na po yung mga malalaking na. Ito ba? So, meron po ba? Mag-iang balik niyo yung pagbabasa ko ng salita ng Panginoon. Napakagandang vision po yan. Lalo po tayo lumapit, magtiwala sa Panginoon. Meron pa po ba? Nalitesi. Sige po, Hindi po. Salamat ko lang po. Kung ilang taon na po ang malaki po ng kapasalamat at kasama po ako ngayon sa dati po na kayo ng 30 years. Sa edad po na 30 years, kumbaga sa ano 16 na po kami dito. Salamat po sa Panginoon sa patuloy niyang pagpupukpok sa amin, sa pag-provide sa lahat ng mga kailangan mula sa pag-aaral sa pagkatapos hanggang sa pagtrabaho. Ito pa rin po kami, pinapupukpok po ng Panginoon. Kaya sabi ko nga po natin po salamat. Bakit wala dito yung ating kasama po kasi alam na po ng kanilang ituwin, nandun po sa kapila. Kaya wala po siya dito. Itong isa o yung isa kanyang kapatid. Lungkot. Pero alam ko na kung ang minasaya natin dito, gano'n din siya kasaya doon. Nagpapasalamat po ako sa pag-iingat niya sa akin lahat sa iglesia. At nagpapasalamat din po ako sa 16 years namin na 14 years pa lang po si MJ at 10 years si Marlene lahat na po kami. Kaya po, lubos-lubos po ang pasasalamat ko. Hanggang ngayon, may kapartner na po ang aking panganay na po. Alam ko po na patuloy pa rin po kami po ng Panginoon Diyos. Hindi po kami iwan, hindi po kami papabayaan. Ang aking paniniwala sa Panginoon, nandun na po mula pa noon hanggang ngayon. Kaya lang po, ako po nakakahiya po ang ginagawa ko. O ano noong mga panahon na yun. Nakatatago ko po ang ginagawa ko. Ito pala yung pinagaling ko sa akin. Kung saan ko po kayo nakatagumpayan ang pagkalinga niya at pag-aaruga at pagbibigay ng katagumpayan para po sa ating mga ito. Nagmula ng mga sandulat na hanggang ngayon. Kapiling ko po. Bagamat kapiling ko po ang kanilang mga magulang na pinag-iwalay ng mundo at ngayon muli binuo ng Panginoon. Kaya sinisikap ko po na hanggang ipagpilit din po ng aking mga mata buo ang aking pamilya. Kaya maraming salamat po sa Panginoon. Amen. Tunay nga po, yung mga children ko namin noon, yun na ngayon, at yung mga children ngayon sa next generation. At yung mga bago man ang barangay ng Cristo, Father of Christ, mapatuloy lang po kayo. Amen po ba? Mga kabataan. Amen? Amen. Amen. Kumain ba kayo ng almusal? Amen? Amen! Okay? So, meron pa po ba? Hindi po ng Panginoon for 30 years. Bagamat hindi man kayo 30 years mo na simula ay narito na saan pinasimulan ko sa Batuli na Oren. Oren na nandito na rin. So, mali pa rin si Dandan. Hindi pa siya. Tapos marami pong inilagay ang Panginoon sa kanyang iglesia. May mga nawala po. Meron talagang literally nawala. Pero meron po idinadagdag ang Panginoon. May po ba? Na-witness po namin yung mga umalis na walang paalam sa kanyang tahanan, naglayas, nawala po yung covering, yun po ang major doon. Kaya po, kung tayo po papasok sa loob ng covering o sa tahanan po, sa isang tahanan po ng Panginoon, make sure na yun na po talaga ang ating tahanan. Ito ba, literally yung tahanan ninyo ay yung mga kanya-kanyang mga bahay. At meron tayo tahanan ng Panginoon dito sa tahanan ng Panginoon. Amen po? So, ako si Dana. Sige po, papakabulan natin ang Panginoon sa buhay ko ng
Amen. Ipapakita ko lang kasi yung sinabi mo sa umpisa. Nandito namin sa umpisa, kami po yung nag-support sa Binyan, from Binyan to Taguig. Actually, naabot ako po sa Binyan Uling. So, yun yung kung, siguro yun, kasi mas, nandun po ako sa likod ng aking asawa. Kasama sa pag-support dito si Pastor Sam na mayapan naman po. At dun sa time ng 30 years na kami yung mga almost 20 years naman na sa labas ng mundo kami. So, bagaman hindi ganun makita mo, pagbalik ko dito, nandito pa rin yung Taguig kung saan na pinasimulan sa pamamagitan noon ni Pastor B.F., Pastor Ramon, kahit ngayon. So, nakita ko ang kabutihan ng Panginoon. Noong panahon na yun, nasa Iloilo ako, Iloilo, sa Panay Island, sa Lolo, tapos sa Davao. So nakita ko yung, bagamat malayo tayo yung connection, spiritually kasi may connection, kumbaga sa Pastor Ramon, tayo ngayon, bagamat malayo, pero napakalapit niya sa amin dahil walang, sabi nga, may needs kasi isolated kami sa labas eh. So, ang pinakamalapit namin pwedeng lapitan ay si Pastor Ramon, ang Taguig. So, napakabuti po ng Panginoon dahil nung nawala po yung asawa ko, dito na rin po siya nawala from Davao. So, wala po akong church na binalikan, nasa Binyan ako nagsimula. Pero sabi nga, hindi ko na po pinabalik ng Panginoon. So dito, pang 8 years ko na, actually 7 years ko, mag-8 years ako, kasi 27 ako nagsimula dito. Nung dati, bisita lang ako. Pero nung time ng 2017, dun po ako nagsimula, mga October, dun po ako nagsimula mag-church dito. Kaya, bilang po, mag-8 years ako. Ngayon, 17 years pa lang. Sa October, may 8 years na ako dito sa Taguig. At nakita ko po ang pagsulong, pag-usad ng, sabi nga, kahit po ang tao, sabi nga, this church must be shaken. Pero may nakikira. Ito po yung mga tao na hindi kayang gibain ng kaaway. Tama lang po, kumbaga, hindi po makakakit sila sa church, lalo na, pag sumusulong ang church, hindi po natin maiaalis na may malalaglag. At sana kahit madapa kayong mahulog, balik-uli po tayo. Kasi wala pong ibang totoong church. Sabi nga, kung saan po kayo tinawag, dumukot po kayo kung paano kayo nasaksihan ang kabutihan ng Panginoon na nagsimula kayo dito. Hanggang ngayon po, abundant po, victoriously, sama-sama po tayo susulong, tatawid, mag-breakthrough, saan man tayo dali ng Panginoon, patungo tayo sa kanyang destiny. Sama-sama po tayo mga kapatid, walang iwanan. Yun po yung pinakamaganda. Kaya kayo nandito, hindi po yung church and citizen, tayo po nananatili. Yun po ang pinatitiwang natin. Nasa 30 years ka man, o dun sa between ngayon, tayo po ang pinagtitiwang ng Panginoon. Dahil nandito po tayo, nananatili sa paglilingkod ng Panginoon. Purihin ang Panginoon dahil binigyan tayo ng Ama, ang iglesia nito, kalakip ang ating mga pastors, nasama-sama nagtataguyod sa ikasusulong ng iglesia nito. Purihin ang Panginoon, palakpakan po natin ang Panginoon. Ang mga pagluwag sa atin, andito pa rin tayo, nagpupugay sa Panginoon, nagpapasalamat ay ng Diyos ay buhay sa ating kalagitnaan. Meron po tayong kinakampanya, si Lord. Amen. Hallelujah. Ito po yung mga kapatid na napatuto ko po na maliit pa po sila. Yan yung mga anak ko. Nandito na po kami. Hanggang ngayon, purihin ang Panginoon. Dahil siya po yung talagang safe place natin. Hindi po tayo nagkamali ng pinipili natin yung Panginoon. At tunay na ang kalakasan natin ay galing sa Panginoon. Mga kapatid, magpatuloy tayo mga young people. Huwag kayong tumigil. Tuloy lang. Dahil ang laban nito ay si Lord. Siya yung magiging paglaban sa atin. At kayo mga young people, makakatapos kayo kung si Lord ang magiging gabay ninyo. Pagpatuloy niyo mga kapatid.
binibigay sa amin. Kaya narito kami hanggang ngayon dahil ang Panginoon ang patuloy na gabay namin at siya ay patuloy na sumasama sa amin. At naging sa mga desisyon namin at pagpaplano ay ang Panginoon ang patuloy na nagbibigay sa amin ng divine wisdom, divine strength, divine confidence, and divine energies. Kaya purihin si Lord at salamat din po. Maraming salamat po sa ating mga pastors, lalo na po senior pastor, talagang hindi po niya kami pinabayaan, patuloy na pinapalalahanan niya po kami. At tunay nga na ang kanyang pangaral, pakinggan po natin ang pangaral po ng ating pastor, huwag po tayo magdamdam kung may nasasabi siyang hindi tama. Yun po yung pagmamahal ng isang ama sa iglesia na ayaw niyang mahiwalay. At gusto niya ay pagbabalik ng Panginoon ay makasama tayo. Hindi ba sayang ang ating paglapit sa ating Panginoon? Kaya mga kapatid, lubos ang nagpapasalamat dahil kabilang kami sa iglesia nito na patuloy na inaalagaan ng Panginoon at hindi pinakabayaan at pagkos pinagtatagumpay sa aming buhay dahil siya ang aming gabay. Kaya purihin si Lord at patuloy na ipag-pray din natin ang iglesia nito dahil sabi niya, ang kaaway sa atin nakatutong. Kaya lumaban tayo sa panalangin, hindi ko ano pa man. Bagkus sa panalangin tayo patuloy. Hanggang maaari, mag-devotion po tayo. Dahil kung may devotion tayo, ay tunay na malakas tayo. Pinapatutuhanan namin yan. Pinapatutuhanan ko yan. Sa tuwing dumarating ako sa gitna, ako tawa lang kasi naghihilag. Buwan din po ako sa panghina, pero humihingi po ako ng divine strength kay Lord, divine wisdom, at divine confidence. At yun po, binibigay ni Lord, ano po, yung inner peace na dahil sa akin. Kaya praise the Lord, at mahalin po natin ang ating mga pastors, kasi wala po sayang sawa sa pagkaalaga sa atin. Kaya praise the Lord, at pasalamatan natin ang Diyos sa buhay ng ating mga pastors at ang ating senior pastor, patuloy na ginagamit ng ating Panginoon kahit iwan, kahit ulit, kahit pagkitigas sa mundo. Praise the Lord. Amen. Amen. God bless us, Lord. Maraming pong salamat sa Panginoon kasi for 30 years po ng claim, nakasama po kami sa kalahating years. Kasi sa kaya 7, kaya nasa 15 kami, 15 years sa pagpili po ng Panginoon na nakasama po yung mga kapatigan. Pasasalamat po natin sa Panginoon kasi hindi po tayo talaga pinabayaan. Kaya ang tanging lang po namin gagawin kung gaano tayo kainit noon, mas mainit po yun. Hindi po namin papalamigin ang panahon. The more na masiglasig tayo noon, the more na mas masiglasig tayo ngayon. Kasi lalo pa tayong bumabata pag naglilingkod tayo sa Diyos. Amen. Meron po ba sa pagpapalayan pa ang Praise God. Yung tayo natin, pero napakarami kong nais ko ipapasalamat sa Panginoon for 30 years. Dahil alam niyo po mga kapatid, marami po akong nakita sa bayan na hindi lang ko nakasama. Ang iba po ay buhay sa Panginoon, ang iba po ay nakita ng pagkatilan. By the grace of God, ako ay nakasama sa 30 years ng church anniversary po ng Panginoon. Sa dami na ng nilalak na pastor, second year anniversary ko ako yung mga dito sa church. At dadalawang lalaki pa lang po ang nasa church kabilang ng Diyos ko naman. Kaya maraming battles, maraming mga moments na talagang nakakapagpapaalala. Pagsakay po namin sa history po ng jeep, big ang po ito, pagpatang Bethel. Yung mga persecution ng pamilya namin na huwag na magpatuloy. Marami po. Kaya ano po, kaya may mga po personally sa akin na 30th anniversary. Dahil dito muli ay nakita ko yung pagkilos ng Panginoon na akala na natin during the video ng church
Talagang babagsak agad. Sama-sama ng Scotland and Denver. Pero ito yung church ay nakatayo at nananatili na tayo. Dahil sa Panginoon na nagmamahal natin sa Panginoon. Kaya po mga kapatid natin nanatili na po kami dito sa church. Dito po talaga ayusin ang Panginoon ang buhay ko natin. Hindi ko man i-mention pero pwede ka lang ang Panginoon sa church dito. Muli na buhay yung puso ko magmahal. Kaya hindi ko na po so, muli na Panginoon, pero talaga kaya marami pong memory dito sa Taipei na sa mga kaya isa lang po, to God be all the praise. Amen. Meron ba? Wala na. So, totoo lang po, mga kapastoran po natin. Tinatama po lang po ang ating mga buhay. Masakit man, tanggapin ko natin. Sa open review, sabi nga, open review is better than hidden love, mga kapatid. Totoo po yun. Kaysa naman parang, alam niyo yun, pwede din tayo sa ating mga ginagawa. It's na-pamper, para ihagis ka na lang. Kaya dito po hindi uso ang pampers, hagis ko. Yan, mamaya, hagis namin for water baptism. So, inulit ko namin, thank you sa mga natin na nag-participate sa araw ng anniversary or sa birthday ng church ng Panginoon sa Clindagi. Nagpapasalamat kami sa lahat ko na nag-effort, lahat ko na nag-join sa mga decision making. Thank you sa lahat ko ng mga nagpagal, plano. Thank you so much for in the presence of the Lord in our life. Tunay nga na wala po kami masasabi kundi hindi ko magkakaroon ko ng kapalan. Parang naman mga tayo na ito. Na ito po yung ma-fulfill, but sabi nga, ang Diyos ko ang laging nagumupay sa buhay ko natin. Amen? Amen? So let us prepare our body, soul, and spirit ko mga kapatid para po sa mensahe ko ng Panginoon. Kung meron pa ako na ito, reserve ko namin na sa ating duty. Amen? Yung mga Bible verses po ninyo na nakuha sa Tree of Life, dapat po pinapatutuwa po natin sa ating duty. Amen? So, okay po. Isa pa, samahin niyo po akong nagagawa po namin na magbibigay ko ng mensahe sa araw na ito. Walang nagagawa natin. Senior Pastor, Pastor Ramon, de la Ustra. Bago po ako magsimula sa mensahe ko, pwede ko ba, tapos nandiyan sa labas, pumasok po kayo rito. Yung mga nasa labas po, kasi marami pa pinukuan yan, para pag nag-picture po tayo, ikaw tayo lahat. Pag puno na ako nasa loob at saka tayo lumabas, pero as long na mga upuan po dyan, pasok po tayo mga nandito sa gilid, dito kayo po sa loob para kita po tayo. Sige po, before I start this messages, okay? Yan. Sige po, please, una po tayo, wala nang mga galaw-galaw, pag-iwas para po. May focus sa mga talaga. Pakapag-sarili sa salita sa Panginoon. Okay? Alright. Tayo po ayun lang. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa gabi ng kapakatan na umabot po kami sa katapong taon ng rawan ito. Naniniwala po kami, Panginoon, kung panilamin yung kalitasan. Ngunit sa biyaya po ng Diyos, sa iyong grasya, sa iyong tulong, sa iyong kapangyarihan, sa iyong kahalunan, until now, and the coming years to come, Father God, we believe, Lord God, and we declare that your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. As for the theme, we have this year saying, Kingdom Expansion, Dissemination, Transformed Lives. Panginoon, samahan tayo Diyos muli sa araw po nito at pagkalumpos sa bawat isa ang spirito ng unawa upang bawat sa maging bahagi ng pagtatanong ng Diyos.
Panginoon, pinupuri ka namin, dinadating ka namin sa ikot pinamataas at pagpulit pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, lahat po tayo sumigaw na. Amen! Lahat tayo sumigaw na! Okay. Our topic for this year is Kingdom Expansion, Discipling Nation, Transforming Land. Totoo po, Diyos po ay tapat po sa kanyang iglesia. Sapagat siya walang tayo nito ng ginanap. Amen? I remember, 30 years ago, pag we did an anniversary, kasama po sila kay Rena, kasi bilang lang po ang mga lalaki mo. Bilang lang mga lalaki ni Kapag at ni Rona. Pag mag-anniversary na po, mag-iyan kami ng territory. Iniyado kami po ng kami ni Rena buhay pa. Hallelujah, praise God. Doon sa kalimutan, sasakay po namin po dito, yung gitara, yung mga siya. Tutulak po namin yan sa barangay. Ganun po ang sistema ko noon. There's one time yung kami nag-anniversary sa sukat. Yung tapat ko na sukat elementary school, dati rin ay parang barangay din na. Nalala niyo pero naman. Kung bawat lang po yung sakripisyo ng iglesia, ng bawat sa po. Masasabi ko natin hindi nagpunan ng Diyos sa atin. Masasabi ko natin God is faithful. Pero ang susi, huwag tayo ikiba. Do not give up. Sabi sa katabi mo, do not give up. Okay. Kingdom expansion. Ano ibig sabihin nito? Alam po natin na ituro po sa atin ang salitang kingdom means king's domain. Kung may hari, meron siyang pinagaharian. Tama po? At ang hari ng mga hari ay ang Panginoon Jesus. Hello? Ang hari ko ng mga hari, Panginoon, ng mga Panginoon, ang ating Panginoon Jesus. At ang iglesia nito ay pinagaharian din ng Panginoon. Amen? Tulad po ng panalangin ni Jabez, alam niyo panalangin ni Jabez, Lord, bless me and increase my territory. There's the word expansion. To increase the territory, ang ibig sabihin doon, hindi ka lang magpaparami ng miyembro, kundi lalago sila yung tatatag, hindi lang po quantity but quality. At alam mo yung quality niya ay unti-unti nilalagay ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa sa atin. Hello? Kapatid, meron ng quality. Sige po, sa kami may quality ka. Ano reaction ng Panginoon? Sinamawag ko o natuwa? Ulit. Quality kami, quality ka. Yan. Basta yung expansion, kapatid, ito yung tinatawag advancing the kingdom of God here on earth. Nalang ang panalangin ng Panginoon at Diyos ng malagay. Our Father in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done here on earth as it is today. Yan po yung panalangin ng Panginoon sa kanyang mga alagay. And the word expansion, kapatid, sino gagamitin ng Panginoon? Tayo. Yes, ikaw at akong gagamitin ng Panginoon. Hindi ba angel, kundi tayo. Hello? Are you ready to be used by God to expand the kingdom on earth? Are you prepared? Are you ready? Hello? Dapat po i-class po natin. Kingdom expansion. Sabi niya, again, the prayer of Jabez, Lord, bless me and increase my territory. I remember those experiences way back of 1996. Nakita nyo, kung dati-dati, manghirap pa ako ng kariton, sabi ko rin kanina, nigawa ko kami that time sa Bigutan Bethel, sasabi ko kami sa Estribo kasi wala kami pabayad. Wala kami mamasahe. Nakasabit ka, hawak ko yung pulpito. Ganyan. Hawak ko yung gitara. Pag-stop ng jeep, sabay ka rin ba? Salamat po Panginoon sa panagpapalagay. Puri ng Panginoon, hindi tumagaling gawin ko. Dinaway, naghahanap ang Diyos ng tamang lupa. Ibig sabihin kayo po ang tamang lupa. Naglikata naman ang Diyos ang kanyang salita. Kaya ka lang dito eh. Hello?
expansion, disciple nation. Matthew 28, verse 19 to 20. Ang sabi ng Panginoon, humayo kayo at gawin yung alagad ko, hindi alagad ni Pastor ako na. Sabi ng Panginoon, humayo kayo at gawin yung alagad ko ang lahat ng tao sa lahat ng bansa at bautisman sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo at ituro nyo sa kanila ang lahat ng tinuro ko sa inyo. At ako'y isa sa inyo sa akin. Maliwanag ko ang sinasabi ng Panginoon. Go yet preach the gospel. We need to mobilize ourselves, kapatid. You know why? Kapag wala tayong gagawin paghayo, masabi ko sa inyo, mananatili ka ng isa. But if we start today, kung hindi pa natin nagagawa yun, alam niyo, ang Diyos ay nagpumultiply. Ang Diyos ay nagkadala ng karagod ng kaluluwa. Tama po? And the Lord added, ilang libo po yun? 3,000 souls in the book of Acts. Tayo mo, kahit isa lang o dalawa, within this month, within this year, next year, doble na po tayo. Hello? Marami po nyo nakasama, dahil iba may makakampangan, ang iba may mabalidisyon naman po. Pero tayo dito ngayon nakatanggap, nakarinig sa bitang ito. Kapatid, multiply yourself. Gawin po natin yung sinabi ng Panginoon, go here. Hello? Christian has been. Pag hindi natin gagawin yun, tayo na rin ang nagiging dahilan kung bakit ang Ebanghelyo hindi nagpapatuloy. Ama po, katandaan nyo, one day, accountable po tayo sa pagharap natin sa Panginoon kung natin gagawin ang revolution. Discipling nature, kapatid, hindi mo madali po yan ng Diyos. Again, noon, ang thinking ko po, yung nasa church lang, ang kailangan alagaan, ang kailangan aliramin, ang kailangan tuwan ng salita ng Panginoon. Tandaan nyo, ang church, isa lang po yan. Marami pong tao outside the church. Marami pong tao doon po sa mga tinatawag 7 pillars of society na kailangan po natin abutin. Tandaan nyo sa ating Panginoon, go yet preach the gospel to all nations. Hindi sinabi all churches. Hello? Sa bawat church, ay kanya na yan eh. Tama po? So, kailangan po natin ngayon, sa mga tao hindi pa nakakaalam, nakakaalam ni Kristo, sa mga tao wala pang kaligtasan ng relasyon sa Panginoon, ikaw kapatid narito ngayon, ang gagamitin ng Panginoon. Again, that question, are you ready? Are you prepared? To be sent by the Lord sa kapitbahay mo, sa kapwa mo estudyante, sa kapwa mo teacher, sa kapatid mo, kaibigan mo, hello? Kita niyo po yung mga balita po ngayon. Sa pangyayari na nakakalungkot to, isang grade 8 na estudyante, ang ginawa niya sa ating klase, tinakachap, patay. What's the reason? Bullying. Kita niyo po. Isa naman, yung magulang, nag-aamon, pumunta sa eskwelahan, may dalang attack. Kasi ang reason, binuli ka ng anak. Pagdating doon sa eskwelahan, buti, sinara yung pinto ng estudyante. Kasi pag napasok yun, baka maraming buhay pang lalagay. Kapatid, ito ng taong ito, they are experiencing depression nila. Ito ng tao, nangangailangan po ng tiwala. Nangangailangan po ng salita ng Panginoon. Nangangailangan ng kaligtasan. At tayo po, nanarito sa loob ng iglesia. Ang gagamitin ng Panginoon to disciple the nation, to disciple people around you. Kaya hindi tayo exempted. Huwag mo sabihin, hindi po sa apilit ka sabi, no. To be saved is just starting point of your life. Tama? At ang pangalawa po, ikaw gagamitin ng Panginoon para sa kanyang layunin. Discipling the nation, mga kapatid. Yes, we are praying for them. But reaching them out is another level. Remember when the Lord saw the crowd, He felt compassion for them and started what? Healing them, casting out demons. Hindi na niya nakita. Hindi na siya nagkaroon mga sakit. Ang sinabi ng Biblia, pinagaling niya ang mga taong may sakit, ang mga na-oppress.
Pero siya tinawag pa, Inos. Tayo yung mga followers ng Panginoon. Tama po? Disciple generation, ito yung madali, kapatid, kasi for how many years? Alam niyo po, ang kwento po ng iglesia nito, marami po nang nawala. Merong dinadagdag, merong nawawala. May tumatagal, merong hindi tumatagal. Well, para po sa akin, natural na lang po yan. You know why? In Hebrews chapter 12, nasabi ng Panginoon, not only that I will shake the earth, but now I will shake the heavens. Ang shaking din po, totoo nangyayari po yan. No wonder, bakit tayo, nagagawin po tayo ng marami pong harvest, pero hindi lahat po nagpapatuloy. Pero ang susi ko doon, huwag kami tumigil. Ano? Huwag tayo tumigil, kapatid. Yan ang ating misyon habang kayo nabubuhay. Tama po? Yan ang ating misyon. Yan ang plano ng Panginoon sa atin. Disciple the nation. Kaya po, ito yung tamang panahon, mga kapatid. Na kung lalo po tayo kapatano, kaibigan, share the gospel today. Kasi alam mo, pag sila napahamak, pananamutan po natin sila. Lalo kung pinalaman yung tao niya. Discipling the nation. Transforming lives. Of course, ang sabi niyo po, alam niyo po, ang ministry po na ginawa niyo po ay parang po siyang meron din po sa Bible na ang kanyang paghuli ng karanawan ay parang isang babaeng nag-aalaga ng isang sa kanyang sinapupunan o maintenance. Tama po? Hindi madali ang magkaroon ng ano bang tawag ito? Kasi wala kami sa mga lalaki yung mga babae ng tawag ito. Mahirap na magbuntis, kapatid. Kung yung nakita ko yung buntis sa lalaki, alak na tubig. Pero kung babae, buhay po yun. Ika mo? Hindi na gagawin. Hindi mo madalas sabi niyo po, parang babae, mga anak. May pain po ang labor, tama? Nalala ko po nung pinag-umpis ni Tess, si RJ. Kalaki parang tumutok ng doble. Tapos, gabi pupuntahan doon kay iba yun sa barangay. Kay, tinagkami siya namin. Si? Si Tera yun. Gumagano'n yan, ako nasa likod. Yun. Ako nasa likod. Tapos dudura. Naasar ako eh. Naasar ako sa kanya. Ba't siya dudura? Ang problema, karena kita pintus parang sa dito. Ako pa rin natin yung hindi ako sanay kasi na ganyan. Pero sinabi ko, noong nilwa ko si RK at umiyak, kasi nagkasa mo ito dito, laking tawanan ng lola ko, nung ako. Diba? Pagkailan ako ng sanggol, napaka-alwag ko sa nanay. Ganyan po ang pangalan sa spiritual kapatid. Kaya tayo mga brother speaker, yung mga binabalustabi ko, dinadalaw ko, isa pa katutrasan, huwag kayo magsama. Isang kailangan ng financial, more than prayers. Kailangan ng ayuda, kailangan ng tulong, kailangan pag-pray kasi may sakit. Gawin po natin kasi pag tumingin sa Panginoon, kakaya bagay pastor. Hallelujah. Natutuwa pa kayo? Baka yung inaalagaan mo ngayon sa araw, magiging music minister. Magiging evangelism. Wow. No? Kailan ka na? Para di ko lang narinig. Meron pa ng boses si Kuya Walter. Kaya ako nakatulog ng hangin. Meron pa rin. Kuya Walter, binibigyan mo kami. Ano yung sabihin nun? Kuya Walter, preparasyon yan sa iyo. Nangailangan ko ang music.
Pero depende nyo kung meron kang willingness. Anyway, example ko lang po yun. Pero pwede lang yan. Okay? Transforming lives, kapatid. Hindi yung madali. Sabi ko nga, sa 3 taon ng pagpapasok ko sa Christ Living in Me, dumating ko sa time ng buhay ko ng anak ko sa Tubiga. Kasi kayo ko na parang hindi ko alam kung saan pupunta itong person ko. Wala na kayo sa amin. May mga problema sa buhay. Problema ng kapitay, mapasa sa'yo. Problema ng... Alam niyo, ang daming problema. Namatay na isang kapatid, kailangan alunin mo. Diba? Pinakailangan ganito, kailangan puntahan mo. Pero I realize, kapatid, alam niyo, until now, the Lord's looking for those people para gamitin mo. Tama po? And the right people is you. Yeah? Kayo, ay maglalaro eh. Para after this, sama-sama ma-realize mo natin. Kayo gagamitin niyo. Now, 30 years of God's faithfulness. Makinig po kayo ha. Makinig po kayo kasi basta makinig lang po kayo ha. Mamaya, sabi ko na ba sa Timothy, faith comes from hearing and hearing the word. Ang number 30, kapatid, meron po significance po yan sa kanya. You know? Noong sinerge ko po yan, ano ba ang ibig sabihin ng 30? Halimbawa, ano ang significance ng 3? Triangle, ano pa? Walang Trinity, yes, triangle, Trinity, ano pa? Resurrection, correct, ano pa? You see? What about number 10? Bakit gusto ni Diyos may issue to number 7? Last number. Ano pa? 5 and 7? Ay, 10. Okay. Ang problema kasi yung number 7, nilalaman ko na rin yun, pati sa video, sinutan ko yung 7. Okay. What's number 5? Meron pong mga significance po ang number 30, kapatid. Tanong, what does number 30 means in the Bible? Pakinggan. In the book of Numbers chapter 4, verse 3, verse 23, verse 30, 35, 39, sinabi ko roon, lahat po ng mga lalaking itatalaga sa templo ay kailangan nasa edad 30. All the male that God will be used to be charged in the temple, magsisimula sa 30 years hanggang 50. Sino po ito ang 30 anos na? 30 years ngayon. Sino po? Ganon? 30. Okay. 50. Ha? So walang 30, walang 50 rin. Kasi edad ko na mula 30 hanggang 50. Okay? In between. Wala pa rin. Sige. Pero wala lang. Hindi naman yung minute sila yun. Okay. Okay, tignan po Ano ang significance po ng number 30, mga kapatid? Sabi nga po natin, nung napasok ako ito, ang galing nyo talaga. Ang sabi niya po ito, ang meaning po ng 30, kapatid, is a divine maturity. Alam ko si Lord. Divine maturity and responsibility. Ngayon, napaisip po ko, di ba mga bata, halimbawa, pagkatapos ng college, ilang taon yun? Mga 20s, ano? Pagdating mo ng 30, ano ang isip na ng isang bata, ng kabataan?
Nagmamature na siya. Nagpapasimula siya ngayon ng responsibilidad sa kanyang magulang, sa kanyang kapatid, kung maaari ka. And that's true. Because both are parallel. Ang word para sa Bible ko, sa Pasko na, sa positibo na, it speaks about divine maturity and responsibility. Just like the Levites in the Old Testament. Okay? Sabi ng Panginoon, Moses, o lahat ng 30 years siya mga lalaki, hanggang si 20, sila ang nalagay mo sa tolda tipanan. They are in charge of it. So, hindi pala anak ang careful number yan. Tama? Pangalawa, kapatid. Noong nagsimula ang Panginoon sa kanyang ministry, he was 30 years old. Alam niyo ba yun? Di ba napala siya 33.5 years? Tama? Oh. At the age of 30, Jesus started his ministry. Kaya lang nauna lang si John. Para sa kung 30 years, nauna lang po ng 6 na buwan si John the Baptist. Galing naman, 30 years old. Pinupo sa inyo at the age of 30, ay meron ministry sa Panginoon. Parang wala mo sa Panginoon kasi at the age of 30, nasa perfect family ministry na po. At the age of 30, Piloy na. Ano ka? Ate Nene. Ate Nene. Alam nyo, double blessing mo, 60 plus ka niya. 30 times ko na. Sa Ate Nene, ganun din, di ba? At least nagsimula po tayo sa ganun, nabinigyan tayo sa Panginoon. Correct? Ano pa? Naghari siya ng David na maghari sa Israel. Ilang taon? 20 years. Ito naman yung parang negative. Pero ang tingnan natin, all things work together. Correct? Nung pinagkalulihod na si Jesus, ilang ang kanyang pinagkalit. Ha? Sabi sa katabi mo, 30 lang yun, bro. Sabi sa katabi mo. Pero kung isipin si Judas yun, ha? Sabi ko lang, sabi mo 30. 30 season, may pagkalulo ni Judas sa aking Panginoon. That's negative. Pero, it's a part of fulfillment of the prophecy. Sabi namin ito, huwag nang buhayin ang spiritual ni Judas. Sabi mo? Meron ko, ang tanong ko muna, significance mo ng number 30. It signifies the time when one is considered spiritually mature enough to take on significant responsibility. Pangalawa, this age represents a transition from preparation to active service in God's plan. Kaya po, ang verse po talagang merong transition na nangyayari. Every move of God, merong transition na nangyayari. Sa panahon po ni Abraham, Moses, Gideon, King David, all of them, gusto tinawag Panginoon, merong transition. Kapatid, ang ibig sabihin, sa buhay po natin pinamalan ng Diyos, tandaan po, kung tayo po ay totoong nagmamahal sa Panginoon, pahintulutan mo ang pagbabago sa buhay. Hello? Again, I said, pahintulutan mo ang pagbabago sa iyong buhay. Hindi maaari na after 30 years, ganun ka pa rin. Yung Scarlett, ilang taon siya nung nakausap niya si Joseph, at sabi niya, Joseph, naalala ko pa ako lang sa akin. Ibigay sa akin ano pa yung Hebron. Ilang taon na si Calvin, 18 plus na po siya. Hindi lumabang ka ng mata, hindi lang ng kanyang katawan, pero alam ni Scarlett ang pangako na doon sa kanya. Wow! Dahil sila po ni Josue, anak pa sa promised land. Tama? So let's allow, kapatid, the transition that can happen in our life. When God used your life. When God has called you, kapatid. In every encounter, dapat meron changes nangyayari. Are you ready? 30 years, hindi mo biro-biro ang pag-aalaga ng isang bata mula baby, hanggang siya 30 years na. Hindi mo madali yun. Maraming mga karanasan na minsan iniiyak natin sa Panginoon. Ano? Mga karanasan ayaw mong mangyari sa buhay mo, pero hindi pinakaliputot ng Panginoon to test our faith.
kung totoo talaga ay susunod pa sa kanya o hindi. I'll give you an example. In John chapter 6, ito ay very common po sa mga Christian. After po, hindi daw natin sa dalawang disipulo at ang ito. Marami po ang sumusunod kay Jesus. Kaya lang, nung sinabi ng Panginoon ang kahapag kanyang maalagad, at paano maalagad po, no? Mga tao, sabi niya, ang aking laman ay totoo, patay. Ang aking dugo ay totoo, inuwi. Yung sa mga nakarinig, hindi nila dinaya. Yung sinabi ng Panginoon. Ang isipan nila, ano ka yung sinusunod natin sa akin? Ba't ito kanilan? Nalaman niya, pagkain, ang dugo niya inuwi, at tono, marami kong humiwalay kay Jesus. Pati ang kanyang mga alagad, alam ni Jesus talas niya ang isipan ng kanyang mga alagad. Kaya sabi niya, okay, aalisin ba kayo dahil sa sinabi ko? Anong tayo mo? Habang tayo po ay umaanta sa aming spirituality kapatid, hindi maiwasan na minsan masasaktan ka sa salita ng Diyos. Hello? Pero pag-aralan po natin, we must please the Lord and not men. Minsan, alam mo yung sasabihin totoo, pero ang nga po minsan dahil malapit ka doon sa tao, maaaring ang kapalit kung nasasaktan mo kanyang damdamin. Pero kung sasalang mo kanyang damdamin, mawawalan sa isay ang katotohanan na dala-dala mo. Kaya kapatid, yung 30 years na yan, kaya kung sa ating physical na buhay, kung yung mga anak kayo, 30 years na, hindi mo natin nagpapalapit, ano? Habang lumalapit po sila, may mga kanya-kanya silang opinion, kanya-kanya dahilan. Minsan, pati technique nila, nababago yun. Pero salamat po sa mga magulang na nagkakaga sa mga anak. Para lang magkaroon sila ng magandang ginagawa. Ganyan po ang Panginoon ko sa ating kapatid. Ganyan po ang Panginoon sa ating buhay. Minsan ayaw natin pakinggan. Minsan, mas gusto natin sa ating comfort zone. Tama? Minsan, nagtatanong ka rin sa Panginoon, bakit ako ito nangyari sa akin? Alam niyo, kung hindi sa salita ng Panginoon, sasabihin ko sa inyo, walang tatagal sa atin. It's not because of the Word of God, walang tatagal sa atin. Bakit po? In Hebrew 4:12, ang sabi ng Panginoon, the Word of God's like a sword having two edges that separates what? The soul and the spirit. Ang susunod kapatid ko nasasaktan ka man, magpatuloy ka lang. Ang alcohol, mahakti sa balat. Kaya na magpapagaling. Tama? Hati-hati. Iba lang mo yan, ginagawa sa mga alcohol din. Sino siya namamatay? Ang salita ng Panginoon kapatid, ito ay sinasabi ng mga pastor po natin, masasaktan talaga tayo. Pero kung naman makita ng Panginoon, sila pinipis natin, tayo po ang Panginoon. Pero, kung hindi ka itutuwid ang salita ng Diyos, sino pa magtutuwid siya? Kaya napapangako po talaga tayo. Kaya kung yung 30 taon ng katapatan ng Panginoon sa ating talig, kapatid, hindi mo magagawa rin. Hindi ko magagawa rin ito. Bawat sa po sa inyo, naging saksi ng iglesia nito. Nunod pa siya. Sabi ng kanya, ang iba, mamaya pa na natin. Ang iba naman, nanging mabakay. Ay, sabihin na po sa church kasi hindi pinayag yung proseso ng Panginoon sa iglesia. Hindi pinayag yung mga review ng mga pastor. Well, the Lord said, the Lord knew who are these. Kilala ng Panginoon kung sino ang kanino. Hello? Kapatid mo rin po kayo. Kung kayo po ay dito tinawag ng Panginoon, ano man ang mangyari, mananatili ka. Ano man ang narito
masasaktan ng iyong kaluluwa, masasaktan ng iyong laman mo, manatili ka. Kung ikaw tinawag ng Panginoon sa ipresyon nito. For I believe every sons and daughters, every children, may pamilyang pinag-ibigan. Now, kung ang isang anak ay nagpapasaway, ang ibig sabihin, hindi niya nirespeto ang kanyang pamilya. Hindi ginagawa niya, naglalayas. Hahanap ng outlet. Pero nabang ito minsan sa inyo, the moment you leave your father's house, you are unprotected. Napaka-disconnected mo yun. Para mag-ito sa mga taong wala sa ilalim ng calling ng Panginoon tulad this. Marami po kung nasaksan po ganyan. Pero I believe na dito po kayo, dahil kayo po ang next recipient of the word. So that the kingdom of God will be advanced, will be expanded. Hello? Sige po. Ano dito? Sige po, para po yung Sige dito, ang hindi napipilitan, kundi mataas ang kamay at sasabihin ng Panginoon, aking handa, pagkakuling tinawag ko ang dito. Taas mo kamay. Pagkalahati, ako bilis mo yan. Pag ganyan lang, parang may problema. Taas ang kamay! Are you ready? Yes! Salamat ko sa Panginoon, ha? Para pa mo sa sarili niyo. Ito na po. Ito na po. But 30 years pa na yan. Naalala ko pa rin. Pag ginagawa ko mga picture ko, haba ko ang buko ng jogging. Malago pa. Meron pa akong bangs. Meron pa rin kayo picture ko. Ang haba ko ng bangs ko dito. 30 years pa sa abay. Parang bawat taon, bumabawas na bumabawas. Ano ko sabihin, hindi ganun kagaling ang magkanakan namin. Pero dala-dala ko sila Pastor J.B., Pastor Japet. Alam ko, kayo patuloy, hindi ko makasol. Hindi mababawasan ng taas. Kaya napatay nyo yung bibig, bakit ito mababawasan? Diba meron tayong vision dito sa atin na ang mga vision dito na mababawasan. Kasi vision. Alam na dito sa church at ay dahil ang daming patulong ng nito. Marami mga proseso ba ng talagang way of maintenance is marami kami iniyak sa Panginoon. Marami kami inulubog sa Panginoon. Maraming buha ang tumulong sa amin. You know why? Yung time na yung persecution natin, ginawang tayo natin. Among us, pag-praise God, sabi ko na, kahit kung gano'n na nangyayari ko sa atin, huwag tayo ibigay. You know why? Hindi mo alam. Yung darating mo mga biyaya ng Panginoon. Okay? Isusunod ng iba na rito, tulad po nila, si Joseph, si David, sino pa? Si Lord mismo. Kung kita po natin, attention 30, hinapin siya ng Panginoon. The 30 signifies, it marks the commencement of God ordained mission or calling. The number 30 suggests a time when individuals are equipped and prepared for their divine purpose. O, kita nyo yung 32 pala, it speaks about divine purpose of God's calling for each one of us. Minatay pala tayo. Di ba kita mo ba ang isang kabinataan na sa care Christian? Minsan doon na nag-aasawa, minsan schedule siya ng trabaho, minsan doon siya nagpapasimula ng mag-handle ng responsibilidad sa pamilya at age of 30. Okay? Pwede nyo nga, kapag ang 30 naging 16, ano yung gagawin? Mula ngayon, 2025, anak
months, 30 years. 25. Ha? 2065 o 2025? 25. Divide. Tapos kaya naman 70 na yun. Ganito yung isang po eh. Okay. Three means Trinity, Triune times 10. 10 is a perfect number. Kaya kung minultiply mo 3 times 10, ano yung sabihin mo? 30. Perfect. And God is making us perfect. Hindi po tayo perfecto. Kung sinabi ng Panginoon, be perfect, for God called you perfect. Ang ibig sabihin, we are in the process of maturity. Hindi pa tayo perfecto. Nagkakamali pa rin tayo. But it should be like this. Kung tayo nagkakamali, matutulo tayo. Kung tayo nagkadapa, tama rin. For God's planning purpose. Amen? Mga kapatid, inaasahan ko ng Panginoon sa atin. Today, March our 30 years of God's faithfulness. Sa susunod po ng taon, sana po, hindi na po tayo madoble. Mapuputol po yan kung gagawin po natin ang ating responsibilidad as well. Sons and daughters of the kingdom. Ang ating tema po, kingdom expansion. Huwag ako tayo manatiling ganito lang po tayo. Okay? Decide for yourself. Next year, kailan tayo 20 times, tumuna lang. Kailan tayo ngayon natin sa kaya? 53. Next year, times 2, magkakanya rin naman. Di ba? Baka wala na ako itong ready na ito. Baka ating kukunin yung kuya, yung makiling. Ang laki po nun. Lately doon lang sila dito ang Christian Church. Hindi po sila kapatid. Kung may example tayo. Again, sa lahat po sa atin, maligayang at mapagpalang ikatatapos taon ng katapatan ng Diyos sa bawat isa. Sa pamilya sa Panginoon. Hindi pinakumpay sa atin ang paglalingkod, kaya pangkuhan mo. In the first place lang ng Panginoon, John chapter 16, verse 33, pinagpauna ko na sa inyo. Kausap na tayo maranagan. Sa mundo ito, maraming kapagatian naranasan. Pero, lakasan nyo ang loob sapagkat dapat tagumpay pa namin sa inyo. Church, meron po tayong dahilan, yung sa inyo. Amen? The remaining hours is yours, kapatid. Pero hindi kakalitaan, yung plano at gawin ng Panginoon, dapat po tayo nandito ngayon at nagdiriwag ang kanyang katapatan sa 3:30. That's why, Panginoon, we thank you so much for giving us the grace. Continuously, Panginoon, upang magawa namin ang nais po nito. Panginoon, the great condition of the Church of Life, tulungan niyo po kami na magawa po namin ang mga utos. Kapag yung sinabi Panginoon, sasamahan po kayo ng nasabi tayo po. Lord, ang iba sa amin po ay magkakatal. But we believe for it kami. Ang ating maraming kami. Panginoon, salamat po sa araw po na ito. At naniniwala po kami Diyos kung paano po kami iningatan, pinagpala, kung paano po kami pinawin ang mga salita doon po sa Red Sea. Habang hinahawak po sila na mga kawal ni Paraon. Sa harap po ay dagat. Sa harap po mga kawal ni Paraon na umabot po sa kanila. At para silang wala ng pag-asa ng maligtas. But there, you did a great miracle for them with the light of Moses. Hinati mo ang dagat, Panginoon, at nakabalik ang mga salita. Sa aming panahon, Panginoon, parang ang daming imposible natin ang ginang Panginoon.
sa aming Lord, umahalo po ang mga problema, mga pagsubok, mga kaaway po namin sa pananampalataya. Pag kami humarap, dahil po ang dapat ng kamatayan. Ngunit pinatunayan mo, Panginoon, ang nagtitiwala sa iyo ay iyong kapatuloy. Panginoon, muli po, o God, ang kaibigan, ikaw rin mapukulit kami. Sa ilang taon muli, pinanais mo, Panginoon, na Iglesia ito'y magpatuloy po sa paglilingkod sa iyong dakilang pangalan. Ang tingin, Panginoon, Lord God, na mag-raise po kayo ng mga manggagawa ng Diyos. Mga tapat, committed, Panginoon, faithful workers of God, and leaders sa inaharap po ng Panginoon. At kami na ito, Diyos, ay ginagamit, Panginoon, Lord, we will continue serving you with a faithful heart of God. Panginoon, salamat po sa biyaya mo na siya nagbibigay sa amin patuloy po na kalakasan sa panong kami ng hina na rin ka, Panginoon. Hindi mo kami pinapabayaan kailanman. Panginoon, pinatunayan mo, Panginoon ko, o Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Na ikaw ang Panginoon sa amin at kailanman kami. We are looking forward, Panginoon, to another years of faithfulness, Panginoon. Hindi lang po sa maganda ito. Next year, Panginoon, the number will be double, Panginoon. Kung aming kagampanan ng aming pupulong bilang aming pupulong. Salamat po, O Diyos, sa taong na lumipas na nakikita po namin na pagkilos po ito. Panginoon, inaalala po namin po, ang mga kapatid po namin nakasama, sa pagdiriwang ko nito, O God, sa maraming kalayo namin, Panginoon, huwag po sila. Sa lahat ng Ama, sa ikunan binabalik ang pinakamata sa papulit pagsamuan. Sa pangalan ni Jesus, at po tayo at sabi niya, Amen. God bless po. Faithfulness. Okay po, so tayo po yung magkakaloob. Then after this, yung mga mag-water baptism, of course, meron muna tayo closing prayer. Standby po kayo. Salamat po na yung mga sobre na, at wala pang sobre, ito po yung sobre natin. Hindi ka natin sa migay. Okay? So, dada po tayo sa pagkakaloob. Tawagin po natin si Ate Oni. Hindi po ako na sa buhay po niya. Dapat po na ng Panginoon. Amen. Ito po ang pagkakataon that we will honor our Father who gives us lahat ng ating mga kailangan. Ano po? Sabi sa Kawikaan 3 verse 9 to 10. Sabi po dito, sa Kawikaan 3 verse 9 to 10, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinaka-mainam na ani. Siya ay iyong handulan. At sa gayon, kamanib mo ay lagi ng aapaw at sa sidlan ng inumin ay hindi nga matutuluan. Purihin si Lord, ang mga kaloob na to ay galing sa ating Panginoon, kaya malagod tayo magbigay sa ating Panginoon.
Diyos. Amen. Lord, ibuhos niyo ang pagpapala sa aking tagig. Itaas natin ang ating mga kamay sa mga kaloob na ito. Ang aming ibigit ang ating mga mata. Aming panalangin, pananampalataya, Panginoon, ngayon pa lang declare the maturity, Lord, of our church. Maturity, Lord, alam namin na you will increase our capacity of living so that we may increase our capacity of living, Panginoon. Bless this, Lord, mga kaloob na ito, alam mo, Lord. So, ng bawat isa sa amin, Lord, na nagkaroon na ito sa amin, ang mga lubot na nabibigay. Lord God, alam mo na ang tunay na pinasisiyahan, Panginoon, sa bawat isang nagbigay, Panginoon. Bless the works of their hands, ang kanilang hanap buhay, ang trabaho, Lord. Maging ang kanilang, Lord God, mga business, Lord, mga kalakasan. Pwede, Lord, sa mga naghahangad na makapagkalog financially. You know the desires of the heart of each and every one, Panginoon. You have a perfect time for everything, Panginoon. Nagagamitin yung bawat isa sa amin naririto according to your plan and your purpose, Panginoon. At ingatan po ninyo ang mga kaloob nito, Lord. Alam namin, this is to glorify you, Lord, magamit sa inyong kingdom, Lord. And we know there are more things to come, Panginoon. You will do great things, Lord, sa Team Taguig, Panginoon. And we're looking forward for the next generation that we will be raised up, Panginoon. At ito nga po, Lord, isang patunay, Lord, sa mga kaloob na to, na we honor you, Lord. We glorify you. We raise you up in our lives and give you the highest praises in Jesus' name. Amen. Okay, announcement. Meron po kayo. Okay, so una po, next Sunday ay first Sunday ng April. Tama po, no? So, I'm reminding you, doon po sa mga pledges for the month of March. Okay. Pangalawa po, gawin po ng Panginoon, kami po mag-anak po ay ang buratay. Sunday po kasi po namin. Yan po kasi natin po nilaman ng kanilang sa United Body. Ang hindi mo nakapagpapala sa natin. So, pag-play nyo po kami ng travel version po namin, alas po kami ng Sunday, o wala po ng Sunday, balik po namin Tuesday na lang, Tuesday na po ang balik po namin. So, please pray for us kasi ito yung unang time ni Rami na makakasalit namin. Rama. Ba't yung plan po? Sorry. Okay, so, yun po, sa akin ako sa prayer. Then, yung sa April 15, 16, 17, na po sa seminar po ng government finances, so tatlo po kayo ng news, mag-ikiran sa mga ID, no? Okay, 2 days po yun. Then, ano na po? At the same time po, hindi na po tayo dito mag-venue ha. Sa next Sunday, baka naman kapangang kayo dito. Okay? Hindi na po tayo sa church, sabi na po na alas 8. Baka kapag hanapin niyo mo kami dito, wala po kami talaga dito. So, noted po namin muli ang ating mga pledges. Pray po natin lahat po ng mga possibility na maging sources po ng Lord para lahat po pagparami at tunay yung makatulong po ng Panginoon sa pagpapagawa po ng second floor. Amen po ba? Amen? Kung sila po ay magbuburakay, tayo naman sa Bataan. Doon tayo sa ano daw? Sa Kamaya Resort. Gagamitin lang natin yung mga yate namin. May mga yate kami doon, nakaabang sa MOA. So, why not? Wala ko lang sa Panginoon. Kasi ang transportation doon is 1,000. Bali doon po yun.
Kaya, iyan po natin yan. Hindi na mo isasama. Burakay na kayo eh. Kami na lang, yung mga naiiwan. So, hindi po, wala po imposible sa Panginoon. Kaya po niyang pagpalain ng kanyang church. Amen po ba? Kaya, ituloy na lahat po tayo ay patuloy na gamitin bilang pagpapala sa kanyang iglesia. Amen? So, let us closing this. Asa ba si JB? Asa JB? Tuwa kaya. Ayan, Pastor. So, paki-include po si La Pastor Ramon and his family. By the way po, pagkatapos po nito, pwede ko din magpa-picture na kasama po yung tarpaulin na yan. Tulungan natin kasi mamaya busy na tayo. Okay, para meron tayong group picture, tarpaulin, lahat po tayo magpapicture. Pagkatapos po nito, ulan na natin po yung mga mesa, then picture po, group picture po tayo, okay? So, handa po lahat po, walang may iwan dapat na. Amen. Napakabuti ng Panginoon. Sasamahan niyo po tayo mga kapatid bago po sa ating pangmamalitan namin. Amen. Let us bow our head as we hear the presence of the Lord our God. Our Father in heaven, Lord, tuloy ang Panginoon, we thank you, O Lord, for this wonderful time na na-enjoy namin, Panginoon, ang ika-30 anibersaryo ng Christ Living. Lord, tuloy nga, O Diyos, patuloy pagpapala mo ang siya sumama sa amin, sa aming buhay, O God. Lord, patuloy pagpalain mo ang bawat kapatiran, O Diyos. At Lord, patuloy bigyan mo kami, Panginoon, ng puso na handa, Panginoon, Lord, magpatuloy. Maging matatag sa aming pananampalataya. Malakas, Panginoon, Lord, para, Lord, ipagpatuloy ang iyong kalooban sa amin, O God. Lord, we also pray, Panginoon, Lord, for every members, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang muna sa buhay ng bawat isa. Ikaw po ang mga katumunan namin sa ating mga panalangin, Lord. Ingatan mo rin ang aming senior pastor and his family, Panginoon. And Lord, tunay nga, O Diyos, Lord, salamat sa ginamit mo siya para, Lord, naming gabay, Panginoon, Lord, sa Christ Living. Lord, we also pray for the associate pastors, Panginoon. Ikaw po ang maging pagpapala sa kanilang buhay, O God, kundi sa kanilang mga pamilya. Lord, tunay nga, Panginoon, we declare blessings, O God. We declare strength, O God. We declare healing for this church, O God. Lord, tunay nga, salamat, Panginoon. At Lord, tunay, as we enjoy, Panginoon, Lord, our lives sa paglilingkod sa iyo, Ama, samahan mo kami. Ikaw ang maluwalhati. Lord, sa iyo ang mataas na papuri pa sa salamat, aming Diyos at Panginoon Yesu Cristo. Amen. Amen. God bless you. Sa mga co-worker ko, pleasing po kay Ate Eddie, kay Tony Lawrence, kay Christian, kay Matthew, kay Vamos, kay Tia Walker, kay Ate Imelda. Prepare yourself, dapat nandun po kayo. Pastor JB, Pastor Jacket, kayo po ang mag-ano po. Pastor Jacket. Sige po. So, amen. Sige po, tayo po ay mag-ano na, mag-picture together with our banner ng Panginoon. Mga boys, Excuse me. Bigat.